Paunawa, ang lahat ng nakapaloob sa kwentong ito, ay pawangkathang isip lamang, at hindi tunay na nangyari. Salamat po. Parang tuyong dahon na nagpatangay na lamang si Kayla sa mga desisyon ni Nathan. Kahit na malaking bahagi ng pagkatao niya ang nagdidiktang hindi dapat mangyari. Naduduwag siyang ipagtapat dito ang tungkol sa pakipagsundo niya kay Jacob. Hindi niya gustong masira ang magandang nangyayari sa kanila ni Nathan. She was so in love with the man at ayaw niyang makagawa ng ikasisira ng relasyon nila. Parang hindi na niya kayang mabuhay nang wala ito. Nagpatangay na lamang siya sa Agos nang magsimula na ang preparasyon ng kanilang kasal. Galit ako sa iyo, Kayla. Hindi kita papatawad habang buhay. Nagtatampong sumbat ni Gina sa kanya. Tinawagan niya ang kanyang mga kaibigan para ipaalam sa mga ito ang planong pagpapakasal nila ni Nathan. Kung noon ay inilihim niya sa mga ito ang relasyon nila, ngayon ay hindi na niya magagawa pa iyon. Gusto niya makasama ang mga ito sa special event ng kanyang buhay. Ngunit, naduwag pa rin siyang ipagtapat sa mga ito kung ano ang tunay na motibo ng paglapit niya kay Nathan. Parang hindi mo kami kaibigan, pinaglihiman mo kami. Sumbat pa rin ni Gina sa kanya. Nasa loan sila ng kanilang mansyon. Si Munit lamang ang wala roon. Nasa Japan ito at ang asawa nito. Hindi ko naman kasi alam na aabot sa kasalan do. In fact, iniwasan ko siya. Hindi ba sinabi ko na ayoko maling sa pangalan niya? Pero ang hirap iwasan ng karisma niya. Nagtatampo ka lang kay Kayla dahil ikaw itong nag-iilusyon kay Nathan Soriano. Kantiyaw ni Irene dito. Hindi ka ba natutuwa na hindi sa iba napunta ang man of your dreams? Ano pa nga ba magagawa ko? Mas maganda naman talaga siya kaysa sa akin. Nagtatampo, ngunit nakangiting sabi ni Gina. Saka siya niyakap nito. Happy na rin kami para sa'yo. Salamat, Gina ha. Mga abay ko kayo ha. Kaya hindi kayo dapat mawala doon. Sa Villarreal Island ang kasal. Sabi ko nga kay Nathan, sana simpleng wedding na lang. Yung limited lang ang mga bisita. Oo naman, basta ikaw. Sabi ni Irene. Hindi naman talaga kami papayag na hindi maging bahagi ng kasal mo na for sure ay isang grand wedding. Grand wedding? Grand wedding na hindi niya alam kung saan pupunta kapag nalaman ni Nathan ang totoo. Samantala, Nathan point of view. So, it's true Nathan. Nangangalit ang mga bagang na tanong sa kanya ng papa niya. Nagsadya ito sa kanyang opisina para tanungin siya tungkol sa nababalitaang kasal. Alam niyo na pala, Papa. Casual na reaksyon niya habang may ilang papeles na pinipirmahan. Nakita ko ang invitation. Ipinakita sa akin ni Jacob. Nakita niyo na pala eh. So, no need to deny it. Visit ka talaga. Mag-usap nga tayo, Nathan. Galit na sabi nito. Tumingin ka sa akin ng diretso. Anong gusto mong patunayan sa akin, ha? Hindi ka natatakot sa banta ko? Do you think na hindi ko gagawin ang sinabi ko? Kung ganun, kay Jacob ko ipamamana ang pagiging CEO ng Maharlikuma
at chairman ng Soriano Group. Noon siya bahagyang naalarma. Pa, mahal ko si Kayla. Ngayon ko lang naranasan ang ganitong katinding damdamin para sa isang babae. And I'm willing to sacrifice everything para lang sa kanya. Gago ka, Nathan. Bakit kailangan pakasalan mo siya? Pa, mukhang wala rin mangyayari kung magpaliwanag man ako sa inyo. Dahil sarado na ang isip ninyo. Galit na bumuntong hinanga ang kanyang papa. I just turned 65, tiimbagang nasabi nito. And I'm planning to retire. Sa gagawin mong yan, si Jacob ang uupo sa mga posisyong iiwan ko. At kayong dalawa ni Samuel, aanihin nyo ang mga pinagagawa ninyo. Ihahanda ko na ang last will and testament ko. At doon ninyo malalaman kung anong kapalit na pagsuway ninyo sa gustuhan ko. Pagkasabi niyon ay galit na itong tumalikod at dire-diretsong lumabas ng kanyang opisina. Nanlulumong napasandal siya sa kanyang upuan. Paano kung tutuhanin ng papa niya ang banta nito? Matatanggap ba niyang i-give up ang mga posisyong dapat ay maging sa kanya bilang legitimate na anak at successor ng kanilang ama? Ngunit nakapagdesisyon na siya. Mahal niya si Kayla. Mawala na ang lahat, huwag lamang ito. Kahit pa nangingit-ngit ang kalooban niya kapag naiisip na nanalo si Jacob sa kanilang laban. Sa gitna ng paghahandaan nila ni Kayla para sa kanilang kasal, isinisingit ni Nathan ang pagtungo sa opisina ng foundation. Formal na ipinakilala sa kanya ang mga bagong scholars ng foundation. Dalawa sa mga ito ay nirekomenda ni Kayla. Kaya naman, nagpasalamat sa kanya ang mga ito. Walang anuman po yun, sabi niya. Kay Kayla kayo magpasalamat, huwag po sa akin. Sabi ng tatay ko, mabait daw po talaga si Ma'am Kayla. Pagkakwento ng 18 anyos sa story. Mabait po siyang amo. Kaya nga po malungkot na malungkot kami nang sabihin niya noon na baka hindi na siya papatakbo ng factory. Ano? Bakit daw hindi na siya? Curious na tanong niya. Sabi kasi ng tatay ko, noong huling pulungin daw sila ni Ma'am Kayla, sinabi niyang may ilit na raw po ang Milesky dahil hindi na mababayaran ng 15 million na utang niya sa kreditor nito. Nabahala siya. Bakit hindi binabanggit ni Kayla sa kanya ang tungkol doon? Si Mr. Jacob Soriano na raw po ang magiging bagong may-ari. Kamag-anak niyo ho ba siya? Bigla siyang naalarma sa pagkabanggit sa pangalan ng kanyang half-brother. Jacob Soriano? Sigurado ka ba? Tanong niya sa dalawang scholars na kausap. Opo. Di ho ba't siyang may-ari ng Liberty Financing Corporation? Ani ni Katrina. May masamang kutob na dumunggol sa kanyang dibdib. Iba ang kabang nararamdaman niya. Hindi niya gusto ang pagkakalink ng pangalan ni Kayla kay Jacob. Ang ibig bang sabihin ay dati na magkakilala ang dalawa. Pero bakit hindi namin sa kanya ni Kayla iyon? May inililihim ba ito sa kanya? Anong ibig sabihin ng latang ito? Hindi kaya may comparison ang dalawa? Hindi niya gusto ang naglalaro sa isip niya. Hindi niya kayang isiping totoo ang kanyang sapantaha. Pero paano nga kung ginamit lamang ni Jacob si Kayla upang paibigin siya at pakasalan niya ang dalaga para masiguro nitong hindi mapupunta sa kanya ang dalawang pinakamahalagang posisyon sa kanilang mga kumpanya. At nagpagamit naman si Kayla para mailigtas ang pagkaliit ng
factory nila? Hindi, hindi. Tila sumasakit ang ulong nasa puniya iyon. Sir? Nagtatakang tanong ng dalawang kausap niya. Ah, wala to. Bigla lang sumakit ang ulo ko. Pagdadahilan niya. Sige, makakaalis na kayo. Mag-aral kayo ng mabuti ha. Okay? Opo sir. Thank you po ulit. Nagmamadali na siya nagpaalam sa mga staff ng foundation at lumulo ng kotse niya. May pupuntahan siya. Titiyakin niya ang kanyang hinala. At kapag natiyak niya iyon, wala nang kasalang magaganap. Mula sa opisina, tinawagan ni Nathan ang isa sa mga staff ni Jacob sa lending corporation ng pag-aari nito. Gusto niyang kumuha ng impormasyong magkukumpirma o magdi-deny sa mga sinabi sa kanya ng dalawang scholars na nakausap niya. Nauna na niyang tinawagan ng isang pinakatiwalaang private investigation company. Nais niyang ipambistiga ang background ni Kayla. I hate to do this, Kayla. Pero gusto ko lang makatiyak. Maya-maya ay nag-ring sa kabilang linya. At hindi nagtagala, ay kausap na niya ang taong magkukumpirma sa kanya ng gusto niyang malaman. Gusto ko lang malaman, Grace, kung isa sa mga may malalaking utang sa inyo, ang Mileski Limited. Sabi niya sa kausap. Sir, sorry ho, pero confidential information po ang inihingi ninyo. Grace, alam ko. Kaya nga ikaw ang kinausap ko eh. Please, do me a favor. Importante sa akin ang impormasyong hinihingi ko. I promise, this will be just between you and me. Sir, baka patalsakin ho ako ni Sir Jacob kapag nalaman niyang, don't worry. Hindi ko ito gagamitin against him or against anybody else. Listen, Grace. Nakasalalay sa'yo ang future ko. Nakasalalay sa impormasyon na ibibigay mo sa akin. At huwag kang matakot na patalsikin ni Jacob sa trabaho. I can offer you a better job. Si Grace ay asawa ng isa sa mga matatapat na tauhan ng kanilang papa sa Maharlikuma. Kung tutuusin, ay may utang na loob ito sa kanya. Nang maaksidente ang asawa nitong electronic engineer, bukod sa sinagot ng kumpanya ang pagpapaopera dito, kahit hindi work-related ang pagkaka-aksidente nito, sinuportahan nila ang lahat na pangangailangan ng pamilya nito habang hindi pa ito nakaka-recover. Dapat ay kukunin niya ang serbisyo ni Grace para sa construction company kung saan siya ang presidente. Ngunit, inunahan siya ni Jacob. Huwag mong isiping naniningil ako ng utang na loob, Grace. Kaya lang, ang impormasyong hinihingi ko ang magdidesisyon kung dapat ko bang ituloy ang pagpapakasal ko. Pero bakit ho, sir? Sa ako na ipapaliwanag sa'yo. Okay, sir. Pero ipangako niyo po na sa ating dalawa lang po ito. Oo, Grace. Dahil may word of honor ako. Sige, sir. Bigyan niyo po ako ng 10 minutes. Ako na lang po ang tatawag sa inyo. I-check ko lang po kung yung mga record na nais niyong malaman. Salamat, Grace. Hihintayin ko ha. Bago pa maubos ang 10 minutong hinihingi ni Grace sa kanya, ay tumawag na ito sa opisina niya. Sir, isa po ang Mileski Limited sa mga may malalaking utang dito. More than 15 million, sir. At natapos na ang 60 days na grace period na ibinigay namin sa kanila. Pero ay pinagtataka ko, bakit hanggang ngayon ay hindi pa pinapagawa ang pag-iilit sa mga assets nila? Napapikit si Nathan sa kumpirmasyon ng kanyang sapantaha. Hindi niya gustong marinig iyon dahil parang granadang tinatanggalan ng pina ang katotohanan iyon na anumang oras ay sasabog sa harapan niya. Na isa lamang oportunista si Kayla na hindi ito totoo. Na utos lamang ni Jacob ang paglapit nito sa kanya
kapalit ng pagbabaliwala sa order nitong ilitin ng mga assets nito. Bakit ginawa mo sa akin to, Kayla? Bakit? Tanong niya sa isip. Samantala, Kayla point of view. Nakatanggap ng tawag si Kayla mula sa mga gumagawa ng wedding gown nila. Tapos na raw ang kanyang gown. Pero kailangang i-check niya para kung mayroon siyang hindi nagustuhan ay maaari pang ayusin. Excited siyang makita ang kanyang wedding gown. Ngunit nakadama siya ng hiya kay Melinda nang makita niya ito nakatayo sa hamba ng pintuan at matamang nakatingin sa kanya. Makinig ka sa akin this time, ate. Bago mo isukat ang wedding gown mo, kausapin mo muna si Nathan at sabihin mo sa kanya ang totoo. Paano kung magalit siya sa akin? Natural na magagalit siya, ate. Pero kailangan mong harapin iyon, ate. Kung mahal ka niya, maiintindihan niyang kumapit ka lang sa patalim. Kapalit ng maraming empleyadong mawawala ng trabaho at ng katahimikan natin sa pangugulo at paghaharas ni Jacob. Baka tulungan ka pa niya para mabayaran ang mga utang natin kay Jacob niyan. Nanlulumong napaupo siya sa couch. Nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Mapatawad kaya niya ako? Pakasalan pa kaya niya ako pag nalaman niya? Ate, mas lalong malaki ang problema kapag nakasal na kayo at saka niya malalaman ang totoo. You don't cheat the one you love and you can forgive the one you love. Naisip niyang may katwiran ang kanyang kapatid. Nararapat nga ipagtapatan niya kay Nathan ang totoo. Wala nang atrasan. Total, 2 weeks pa bago ang araw ng kasal nila. Ngunit ilang araw na itong hindi tumatawag sa kanya at nagtataka na rin siya. Samantala, Nathan point of view. Napasuntok na malakas si Nathan sa dingding na opisina pag-alis ng private investigator na nagdala sa kanya ng complete report na ginawa nitong background investigation kay Kayla. Parang gumuho ang kanyang mundo pagkabasa niya ng report. Naroon ang mga impormasyong kailangan niya para makumpirmang nagsabwatan sina Kayla at Jacob para lamang masiguro na huli na dito mapupunta ang mga posisyong may iwan ng kanilang ama. Visit ka, Jacob. At ikaw din, Kayla. Dumagundong sa buong silid ang galit na tinig niya. Inakala niyang iba si Kayla sa mga babaeng nakakilala niya. Ito pa lamang ang babaeng minahal niya ng ganun. Ito rin lamang ang babaeng nanakit sa kanyang damdamin at hindi niya ito mapapatawad. Kayla point of view. Ilang beses nang tinawagan ni Kayla si Nathan, ngunit hindi nito sinasagot ang mga tawag niya at nag-aalala siya ng gusto. Hindi kaya alam na niya ang totoo? Oh my God. Paano ako harap sa kanya? At paano nakasal namin? Nais niya itong puntahan. Ngunit naduduwag siya. Hindi. Kailangan namin mag-usap. Naglukas loob siyang humarap kay Nathan. Nakahanda na siya sa kung ano mang magiging konsekwensya niya. Nathan, kailangan natin mag-usap. Sabi niya na makaharap niya ito sa opisina nito. Pinatawagan ko na ang sekretarya ko, ang mga napadala na imbitasyon niya. Ipinasabi ko nang wala ng kasalang magaganap. Malamig na sabi nito. Saglit lamang siyang sinulyapan nito, pagkatapos ay ibinalik din agad ang pansin nito sa mga paperworks na nasa ibabaw ng desk nito. Pakaramdam ni Kayla ay mabubuwal siya dahil sa panginginig na kanyang mga tuhod. Nathan, please, magpapaliwanag ako. Makinig ka naman sa akin. Na mag-angat ito ng mukha
ay isang matalim na tingin ang ipinukol nito sa kanya. May dapat pa ba akong paniwalaan sa mga sasabihin mo? Bakit hindi kayo ni Jacob ang magpakasal? Total magkauri kayo. Parang gusto niyang lumubog sa kinatatayuan. Ngayon ay kumpirmado na niyang alam na nito ang katotohanan. At sa sobrang galit nito, ay hindi na nito nakuhang alukin siyang maupo. Okay, sige. Murahin mo na ako. Maghalot ka na sa akin. Isumbat mo na sa akin ang lahat ng gusto mong isumbat. Pero Nathan, please. Bigyan mo ako ng pagkakataong paliwanag ng side ko. Napapitlak siya ng padaskol na umahon ito mula sa kinaupuan nito. Pakiwari niya ay bigla itong naging mabangis. Ang maamong tupa ay naging leon at hindi siya sanay na makitang galit ito. Baka naman sabihin mo unfair ako. Sige, bibigyan kita ng 2 minuto para magpaliwanag. 2 minuto? May papaliwanag na ba niyang lahat ang gusto niyang sabihin sa loob ng 2 minuto? Hindi siya makapaniwalang sa isang iglap ay lumipad na sa hangin ang pagmamahal nito sa kanya. Tumingin ito sa relo nito. Okay, your 2 minutes starts now. Gusto niyang mapaiyak. Nasasaktan siya sa klase ng pagtrato nito sa kanya ngayon. Your 2 minutes starts now. Para siyang contestant sa isang game show or sport competition na under time pressure. Nathan, wag mo naman akong tratuhin ng ganyan no. Please. Tumatakbo na ang oras mo. Baka hindi mo na masabi ang gusto mong sabihin. Salat sa emosyong sabi ni Nathan. Habang pinipigilan niyang mapaiyak, ay ipinaliwanag niya rito ang panig niya. Ngunit hindi pa siya nangangalahati ay pinatigil na siya nito sa pagsalita. Your time is up. Nathan, get lost, Kayla. Tinuruan mo akong maggalit sa'yo. Sinayang mo ang pagmamahal ko sa'yo. I couldn't believe na nagawa mo sa akin to. All the while pala, ipinaiikot mo lang ako. Kakulay ka pala ni Jacob. Hindi na niya napigil ang paglandas na kanyang mga luha. Napatingin siya dito. Hindi mo ba ako naiintindihan? Naipit lang ako. Gusto ko makawala mula sa pagigipit ni Jacob. Nathan, please pakinggan mo naman ako. Ay di sana pinagtapat mo agad sa akin kung anong sitwasyon mo. Pabulyaw na sabi nito. Hindi ko alam gagawin ko nun kasi. Siguro nga marami akong sinabi sa hindi totoo. Pero nang sabihin kong mahal kita, I mean it. Totoo yun, Nathan. Hindi kasama yun sa mga plano ko. Pero hindi ko naiwasang mahalin ka. I'm sorry. Pero may meeting pa ako. Nathan, please. Ngunit agad na itong tumalikod. At iniwan siya sa opisinang iyon. Halos magdamag na nag-iiyak si Kayla. Nahihirapan siyang tanggapin ang nangyari sa kanila ni Nathan. Ngunit wala siyang magagawa. Makalipas ang 3 araw, dumating sa kanyang apartment ang hindi iniasahang bisita. Anong ginagawa mo rito, Jacob ha? Galit na tanong niya rito. Kasalanan nitong lahat ang nangyari sa kanila ni Nathan. Kailangan mag-usap tayo. Ano nangyari? Tila galit din tanong nito. Bakit nabulyaso? Bakit hindi natuloy ang kasal ninyo? Nangumpisal ka ba kay Nathan, ha? Ano? Hindi. Iniisip ko palang gawin yon ay nalaman na niya ang totoo. Nasilipan ka siguro niya ng butas. O nahalata ka niya. Paano ka hindi bubo ko? Sinabi ko lang sa iyong paibigin mo siya eh. Ikaw pala na in love sa kanya. Jacob, hindi ko sinasadyang mangyari yun. At wala dapat akong explain sa'yo.
Lalong hindi mo ako dapat sumbatan. Ikaw pa nga ang gumawa ng gulong to sa buhay ko. Palpak ang lahat ng plano mo, Kayla. Hindi pa rin sa akin mapupunta ang posisyong inaasam mo. At dahil doon, iilitin ko pa rin ang mga properties nung nakasangla sa akin. Ano? Ginawa ko naman ang pinagagawa mo sa akin, Jacob Nagkagulo-gulo ang buhay ko. Nasaktan ko si Nathan. Pagkatapos hindi ka tutupad sana pagkasunduan natin. Hindi mo natapos ang mission mo Kaya wala na tayong pag-uusapan. Walang hiya ka? Sa tindi ng galit niya, ay sinampal niya at pinagsuntok niya ito sa dibdib. Pinigil nito ang mga kamay niya. Saka siya pinilit na yakapin. Nagpumigla siya, ngunit ginamit nito ang lakas para maihiga siya sa mahabang sopa. Pagkatapos, ay pinaghahalikan na siya nito sa leeg at sa mga labi. Nawala ng saysaya ang pagkalpot niya sa mukha nito. Nagsisigaw siya. Subalit sinuntok siya nito sa sikmura. Parang tumigil ang kanyang paghinga. Nang hina siya kung kaya't wala na siya nagawa nang simulan nitong hubaran siya. Napaiyak na lamang siya at nagmamakaawa. Ngunit walang tinig na lumabas mula sa kanyang bibig. Samantala, Nathan point of view. Ipinasya ni Nathan na puntahan si Kayla. Pagkatapos sila mag-usap ni Melinda ng masinsinan, ay luminaw na sa kanyang lahat. Nagipit lamang ito. Wala itong intensyon na masama laban sa kanya. Ang totoo, minahal siya nito. Naniwala siya sa mga sinabi ni Melinda na nagsadya pa sa opisina niya para kausapin siya. Alam nito ang lahat na nangyari kay Kayla, ang lahat ng saloobin at ang totoong nararamdaman nito. Ang totoo, kahit natuklasan na niya ang tungkol sa pakipagsabuatan nito kay Jacob, ay hindi pa rin niya ito maalis sa kanyang isip. Minahal na niya ito at hindi ganun kadaling may tatapon niyon. Bukas ang gate ng apartment ni Kayla na dumating siya roon. Bakit iniiwan niyang bukas ang gate? Paano kung pasukin na lang siya ng mga rapist? Tuloy-tuloy na siyang pumasok. Lalo siya nag-aalala nang makitang hindi nakalak ang pinto. Pagpasok niya sa sala, ganun na lamang ang pagkabigla niya na makita ang isang lalaki. Nakadapa ito sa sopa at parang may tao sa ilalim nito. Bigla siyang naalarma. Mabilis niya itong nilapitan at marahas na hinila. Binigwasan niya ito sa mukha. Kinalabutan siya na makitang punit na damit ni Kayla at umiiyak ito nang maramdaman niya ang pagsipa sa kanyang likod. Lalong kumulo ang kanyang dugo nang harapin niya ang lalaki at makitang si Jacob ito. Sa tindi ng galit niya, inubos niya ang lahat ng kanyang lakas para suntukin ito. Nagpambuno sila at sa bandang huli ay nagapiri niya ito. Lugmok na ito nang tigilan niya. Inawat na siya ni Kayla. Baka raw mapatawin niya ang kanyang kapatid sa ama. Mahigpit na niyakap niya ito at inalo. It's over. Hindi ka na niya guguluhin pa. Pagbibigay assurance niya kay Kayla. Nang gabi ring iyon, ay ipinadampot ni Nathan si Jacob sa mga otoridad. Kinasuhan nila ito ni Kayla ng attempted rape. Nang malaman ng nilang papa ang kahihiyang ginawa nito, ay labis itong naghalit kay Jacob. Natuloy naman ang kasal ni Nathan at Kayla na ginanap sa Villarreal Island. Alam mo ba, halos mamatay ako na magalit ka sa akin. Sabi ni Kayla sa kanya habang nasa luxury cruise sila sa Caribbean. Doon nila ipinagpatuloy ang kanilang honeymoon pagkatapos ng isang linggong pulot gata sa Villarreal. Akala ko rin kaya kitang tiisin at kalimutan. Hindi na pala.
dahil nakadikit ka sa sistema ko. I love you so much. Kahit ano, kaya kong tanggapin, provided na mahal mo talaga ako. Hinalikan niya ito sa noo at niyakap niya ito ng mahigpit habang nilalanghap nila ang malakas na hangin ng dagat. Alam mo ba, Nathan, may dudulot pa rin palang maganda yung pakipagkasundo ko kay Jacob, sabi ni Kayla. Dahil doon, nagkakilala tayo. Muli niya itong hinalikan sa noo. I agree, sweetie. I agree, sabi niya dito. Kaya lang, mawawala sa iyo ang mga posisyong iiwan ng papa mo. Sino naman may sabi sa iyo? Alam mo ba nagkausap kami ni Papa sa phone niya? Kaninang tulog ka. Talaga? Anong sabi niya? Galit pa ba sa'yo? Nasorpresa nga ako sa pagtawag niya eh. Humingi siya ng apology dahil hindi siya nakadalo sa kasal. Umira lang daw ang pride niya. And guess what? Kapag nag-retire daw siya, sa akin niya ipapasa ang pagiging CEO ng Maharlikuma at chairman ng Soriano Group. Talaga? Yup. At hindi lang dahil disappointed siya kay Jacob, kundi dahil alam daw niyang deserving ako. At isa pa, okay na rin sila ni Samuel. Nag-uusap na sila. Oh, wow, that's good news. Kaya nga eh, tuwang-tuwa nga siya nang malamang magkakaupo na siya kay Samuel. I'm happy for you, honey. You are my lady luck, sweetie. That's why I love you so much. Nililigawan mo pa ako ng lagay na yan. Nagpakasal na nga sa'yo. Ngumiti siya. Malakas ang hangin dito sa labas ah. Balik na tayo sa cabin natin. Ungot niya. If I know, iba na naman yung iniisip mo. Natatawang pakli ni Kayla. Ang mga nangyayari sa buhay natin ay may rason. Ngunit sa kabila niyon, hindi natin maiiwasan na hindi mag-isip. Kailangan ba mangyari iyon? Kailangan ba mangyari ang hindi dapat mangyari? At hindi mangyari ang dapat ay mangyayari? Pero kahit tayo ay napapaisip at hindi natin alam ang kasagutan sa tanong na iyon. Pero isa lamang ang ibig ipakahulugan niyon. Mangyari man o hindi mangyari, tuloy ang buhay. Maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa Ace TV. At sana suportahan niyo muli ang mga kwentong aming ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. At hanggang dito na lamang ang kwentong ito. Hanggang sa muli, kaibigan.